Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father Vic. Araw ng Lunes, sa ka-anim na linggo sa karaniwang panahon, at nagpapatuloy tayo sa ating pagninilay mula sa aklat ng Henesis, kwento ng paglikha. Nung nakaraang isang linggo, nagtapos tayo sa kwento sa pamamagitan ng pagkakasala ng unang tao. Kung ano yung ipinagbilin ng Panginoon na huwag gawin, iyon ang ginawa. Huwag ninyong kakainin ang bunga ng punong kahoy na yan. Maaari ninyong kainin ang lahat, maliban lamang diyan sa bunga ng punong kahoy na yan. Pero bakit ganon? Kung ano ang bawal, siyang ginagawa. Kung ano yung hindi pwede, siyang ipinagpipilitan, pwede yan. At dahil doon sa ganong kaisipan, pumasok ang kasalanan sa buhay ng tao. At nang pumasok ang kasalanan sa buhay ng tao, kasunod noon ang kamatayan. Iyon ang unang pagkakasala ng tao. At dahil pumasok na ang kasalanan, ito'y lumala ng lumala. Habang tumatagal, ang unang kasalanan ay mas dumadami at nanganganak ng nanganganak. Nagiging patindi ng patindi ang kasalanan. Sa ating unang pagbasa ngayon, narinig natin kung papaanong matapos na mapaalis sa paraiso si Eva at si Adan, sa kanilang pamumuhay, nagsilang si Eva ng kanyang panganay na lalaki, pinangalanang Cain. At nanganak ulit siya at pinangalanang Abel. Si Cain naging magsasaka, si Abel tagapangalaga ng mga hayop. Kapwa naghandog sa Diyos. Yung handog ni Cain, nandyan lang. Yung handog ni Abel, sabi ng unang pagbasa, kinalugdan ng Diyos. At dahil doon, nainggit si Cain kay Abel. Bakit yung handog ko hindi kinalugdan? Bakit yung handog ni Abel ang mas tinanggap, mas kinalugdan? At yung inggit na yon, nasa puso ni Cain. At masyado siyang nagpadala sa inggit. Ayaw niyang alisin sa kanyang isip at sa kanyang puso itong inggit na ito. At dahil doon, nag-isip siya ng hindi maganda sa kanyang kapatid. At sabi ng unang pagbasa, niyaya ni Cain si Abel sa isang di kalayuang lugar. At doon, pinatay ni Cain si Abel. Matinding kasalanan ng tao, pagpatay. Cain, bakit mo pinatay ang iyong kapatid? Medyo matindi itong naging pagkakasala na ito ni Cain. Kaya nga diba, siya ay pinaalis at sinabihan, magbungkal ka man ng magbungkal,
ng lupa, walang mangyayari. Napakasama ng iyong ginawa. At alam natin ang kwento, di po ba? Pagkatapos na si Cain ay nagpadala sa inggit na napunta sa galit, na napunta sa pagkamatay, marami pang mga sumunod na matitinding pagkakasala ang tao at nagpapatuloy ito hanggang ngayon. Pero pansinin natin, ang Diyos sa harap ng pagkakasala ng tao, hindi pa rin talaga sumusuko. Hindi pa rin siya napapagod at hindi siya nagbabago sa kanyang pagmamahal sa tao. Sa kabila ng paulit-ulit at patuloy na pagkakasala ng tao, patuloy na nagmamahal ang Diyos. Paano po iyan? Tanong ni Cain sa Diyos, kapag ako'y pinaalis ninyo dito at makita ako ng iba dyan, ako'y papatayin nila. Hindi ka nila papatayin. Lalagyan kita ng tanda upang hindi ka nila patayin. Di ba ito ay malinaw na pamamaraan ng pagmamahal ng Diyos? Na kahit nagkakasala ang tao, nandyan pa rin ang kanyang biyaya at pagmamahal. Ganon ang Diyos. Hindi sumusuko, hindi napapagod sa kanyang pagmamahal sa tao. Siguro, ang napapagod ang tao. Napapagod na siya na bumalik sa Diyos. Kasi sinasabi ng tao, nahihiya na ako sa Diyos. Lalayo na lang ako. Tuluyan na lang akong tatalikod sa Diyos. Kasi makasalanan ako at nahihiya ako sa Diyos. Kung maiintindihan lamang natin ang napakatinding pagmamahal, pagpapatawad na ibinibigay ng Diyos sa tao, kahit na napakabigat ng ating nagawang kasalanan, bumalik lamang tayo sa Kanya at hindi siya magdadalawang isip na ibigay ang kanyang pagpapatawad. Naging napakasama ng tao sa kanyang patuloy na pagkakasala hanggang ngayon, pero hindi nagbago ang Diyos sa kanyang pagmamahal sa tao.